Good day, everyone. Today, we will be discussing a crucial topic, Magna Carta of Women in the Philippines. But first, let us discuss the learning objectives of this topic. First learning objectives is know what is the Magna Carta of Women. Second, understand the rights of women. Third, know the benefits guaranteed for women. What do we mean by discrimination against women? It is an action that limits women's right opportunities based on her sex. It can occur in many areas of life during the workplace, education, and social life. Ano ang Magna Carta ng Kababaihan or the Republic Act of 9710? Sa ating lipunan, madalas nating naririnig ang salitang diskriminasyon. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito? Lalo na pagdating sa kababaihan. Ang Magna Carta ng Kababaihan o MCW ay isang komprehensibong batas sa karapatang pantao ng kababaihan na naglalayong puksain ang diskriminasyon sa pamamagitan ng pagkilala, proteksyon, katuparan at promosyon ng mga karapatan ng kababaihan, lalo na sa kababaihang Pilipino. Ito din ay ang mga kabilang sa sektor na marginalized or lokal na lipunan. Ito ay ang lokal ng pagsasalin ng probisyon ng Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women or CEDAW, partikular na sa pagtutukoy sa diskriminasyon batay sa kasarian, mga obligasyon ng Estado, substantibong pagkakapantay-pantay at pansamantalang espesyal ng mga hakbang. Kinilara rin ito ang mga karapatang pantao na ginagarantiyahan ng International Covenant or Economic, Social, and Cultural Rights or ICESCR. Kahit pinamagatang Magna Carta ng Kababaihan ang batas na ito at hindi Magna Carta para sa kababaihan. In processing National Constitution, ang 13th Congress ay napagpasyang palitan ang pangalan ng panukalang batas sa Magna Carta ng Kababaihan upang bigyan diin ang pakikilahok at pagmamay-ari ng kababaihan sa panukalang batas. Under the Magna Carta of Women, these are discrimination. First is any gender-based distinction, exclusion, or restriction which has effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment, or exercise by women irrespective of their marital status. Ano nga ba ang halimbawa nito? Hindi pagtanggap sa isang babae sa isang trabaho dahil mas pinaniniwalaang mas bagay ang trabahong ito sa mga lalaki. Sa ilang mga trabaho, lalo na sa mga larangan ng construction or heavy industry, may mga pagkakataon talagang mas pinipili ang mga lalaki kahit na ang mga babae ay may sapat na kakayahan. Ito ay batay sa tradisyonal na pananaw na mas malakas ang mga lalaki. Can one is any act or omission including by law, policy, administrative measure, or practice that directly or indirectly exclude or restrict women. Ano ba ang halimbawa nito? May mga batas laban sa sexual na harassment. May mga pagkakataon pa rin na ang mga biktima ay hindi nakakakuha ng sapat na hustisya. May mga kaso na kung saan ang mga otoridad ay hindi seryosong iniimbestagahan ang mga reklamo o ang biktima na nakaranas ng second victimization o ang madalas ay ang mga kababaihan. The third one of discrimination is a measure or practice of general application that fails to provide mechanism to offset or address sex or gender-based disadvantages or limitation of women. Ano nga ba ang halimbawa nitong pangatlong discrimination?
na nararanasan ng isang babae. Ang kakulangan ng sapat na pasilidad para sa pangangalaga ng bata or childcare facility sa mga lugar ng trabaho ay isang halimbawa. Ito ay nagiging hadlang para sa ina na makabalik sa trabaho pagtapos nilang manak dahil wala silang mapag-iwanan o walang magbabantay ng kanilang mga anak or sanggol. The last discrimination defined by Magna Carta of Women is discrimination compounded by or intersecting with other grounds, status, or condition such as ethnicity, age, poverty, or religion. Ano nga ba ang halimbawa nito? Ang mga kababaihang katutubo ay madalas na nakakaranas ng double discrimination. Hindi lamang sila nakakaranas ng diskriminasyon dahil sa kanilang kasarian, kundi pati na rin dahil sa kanilang etnisidad or ethnicity. Sila ay madalas na walang sapat na akses sa mga pangunahing serbisyo tulad ng edukasyon at pangangalagang pangkalusugan na pinoprovide naman ng gobyerno sa ibang tao. What are the benefits we can gain in Magna Carta of Women in the Philippines? First is protection from violence, wherein pinoprotektahan tayo ng batas na ito para mapuksa or malabanan ang anumang karahasan na pwede nating maranasan. The second one is equal rights and opportunities. Ito ang pagbibigay ng pantay na pagtrato sa atin gaya ng ibang tao. The third one is empowerment and gender equality. The Magna Carta of Women empowered women through giving some knowledge and protection from women. And the last one is increased women's participation in government, wherein binibigyan tayo nito ng boses at hindi lamang lalaki kaya nilang bigyan ng pansin, lalo na sa usaping pangpolitika. As a conclusion for this topic, the Magna Carta of Women affirms that women are entitled to the full spectrum of human rights. This all includes the rights anchored in the Philippines Constitution and the rights recognized in international treaties that Philippines has ratified. This is a powerful affirmation of women's rights as fundamental human rights.